Oh, ayan mga kalaro. So, welcome to back to our channel. So, syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. At baka mag-subscribe pa ang iba. So, dito sa channel natin, pag-uusapan natin kung paano ka magka-upgrade sa pag-iibon sa mga newbie na gustong matuto. At the same time, yung mga 10 years newbie na kagaya ko na lagi tayong bago sa pag-aaral at gusto nating matuto pa. Kaya huwag kang mag-alala mga kalaro, dito matututo ka, mag-subscribe ka na, i-share mo na to, mag-comment ka, tapos huwag mong kalimutan, pindutin ang notification bell button para updated ka sa mga tinuturo natin at sa mga pinopost natin. So dito sa channel natin, pag-uusapan natin on this video kung ano yung patukang ginagamit natin sa pag-iibon natin. So alam nyo naman na ang ginagamit natin ay Kalapatids Flyer Mix at Breeder Mix ni Boss Ronald Gonzales. Napakalupit na patukan yan. No, so mga kalaro, papakita ko sa inyo kung ano pa ang hinahalo natin dyan. So dito sa channel natin, dito sa video na to, yan ay ipapakita ko. At the same time, kung ano yung mga ginagamit kong mga grits, yung mga hinahalo natin na mga minerals, at the same time, kung paano yung pagpapatuka natin sa ating mga ibon. No, so stay put lang kayo dyan mga kalaro at tapusin mo tong video na to para makatulong sa'yo at the same time, matuto ka sa mga pwede mo pa idagdag sa breeding program mo. Again mga kalaro, itong ating video na to, ginawa ko to based on do sa mga ginagawa po natin. Kung paano tayo nakakapagpalabas ng magandang inakay, paano tayo nakakapagpa-healthy ng inakay, at saka syempre kung paano tayo kahit pa paano naman nagpapanalo at saka medyo kumikita naman tayo ng premyo dito sa ating hobby na pag-iibon. No, so stay put ka lang dyan, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga ginagawa natin. So mga kalaro, gawin nyo to kung gusto nyo. Kung hindi naman, ayos lang din, hindi po ako magtatampo sa inyo. Pwede nyo gawin, pwedeng hindi rin. So, kasi minsan ako din naman po kapag may nagtuturo sa akin ng sistema, kumukuha lang ako ng gustong gamitin, tapos nag-research ako kung paano ako maiko-collaborate with my breeding program. So ngayon, pakita ko sa inyo, syempre kalapatids tayo, breeder mix ni Boss Ronald Gonzales, flyer at breeder mix. Pero po sa akin, ang ginagamit ko sa aking mga inakay ay flyer mix. Boss, bakit flyer mix ang ginagamit mo? Breeder yan. So papakita ko sa inyo kung bakit. Naghahalo po kasi ako syempre ng pellet. Ay, nako. Yung pellet, ano yan, tawag dito, hindi daw maganda para sa inakay, no? So may mga tropa din tayo na hindi gumagamit ng pellet. Magaganda po yung ano nila. Pero po sa akin, simula nun, nasanay na po akong gumamit ng pellet, no? So ang pellet na ginagamit po natin ay Stag Developer 4 Plus ng Thunderbird. Papakita ko sa inyo yung mix ng ginagamit kong patuka. Ayan. Ano siya? Tawag dito, flyer mix ni Boss Ronald, tapos sinahaluan ko ng pellet. Yung pellet ko ay Stag Developer 4 Plus, yung pang manok, no? So pang paganda ng muscles. Ayan. Kaya ayan ang para sa akin, tingin ko na ito gumagana sa akin, ito ginagamit ko. So yun, kasi medyo mas less protein yung siyempre yung flyer mix, kaya nilagyan ko ng pellet. Tapos kasi pag ayan yung itsura, balik ko muna doon. Pag nagpalit tayo ng pag nagwalay ako ng inakay, wala ng pellet. So ang patuka nila is pure na flyer mix ni Boss Ronald Gonzales. So ganun ang strategy ko para pag nasa paso sila, sanay sila kumain ng flyer mix ng Kalapatids na may pellet to compensate yung nawalang protein, kasi nga dapat breeder mix, di ba? Medyo mas maraming mais to. So anong nangyari, naglagay ako yun ang ginagamit ko, pellet. Ito na po yung ginagamit ko mga 3 years ago na po. Sumusimula naman nagpapanalo tayo. Yun na nalo yung mga ibon natin. So yan na yun. So pagwalay ko sa kanila, di ba, pwede nang iwalay, nilipat ko ngayon paglipat ko sa flyer slope ko, diretso na agad. Ang tinutukan nila doon ay flyer mix. Kasi dito din naman sa nila, once na marunong sila tumuka, flyer mix din yung nakakain nila na may konting pellet lang. Ngayon, mawawala lang yung pellet paglipat natin.
So hindi na ako nagagradual. Paglipat ko, wala ng pellet. Ha? So pakita ko sa inyo yung mga sample ng inakay natin. Yung sample na inakay natin, magka-size naman sila. Ayan o. Magka-size sila. Tapos healthy yan. Tingin ko healthy naman yan. Ayan. So basahan tayo ha. Na-video ko naman sa Facebook na basahan ang ginagamit natin. Ilalagay na natin ng tobacco stock na galing kay JPH Lop para ma-repel yung mga insekto at hanip para hindi naman kumain sa sustansya ng ating mga ibon. O ayan yung mga ibon natin. Kukuha pa ko iba. Ito yung halos kapipisa lang. Kakasingsing ko lang dyan. So magka-size din naman. So wala naman naiiwan gamit yung ating patuka. Walang naiiwan na laki. Ayan o. Ayan, mukhang dark grizzle itong isa. Anak kasi ito nung Tacloban champion natin eh. Pinasiter ko lang. Ayan o. O magka-size sila. Basahan yan, tapos nilalaban yan. Ay, balik ko nun na. Ayan o. Iba-iba yan mga kalaro ah. Iba-iba. So halos uniform yung mga ibon natin. Maganda yung ano nila, maganda yung kondisyon nila. Maganda yung mga dumi nila. Ayan. So pag medyo lumaki pa to sa gilid na lang yung dumi niyan. Ayan, maganda. So yun kasi ang isang signal para sa akin, yung pumantay. Pag pantay talaga sila, maganda yung nutrisyon ng mga ibon na yan. Oh. Teka, may kukunin pa ako sa inyo yung bagong pisa talaga. Ayan o. Ito, bagong pisa talaga. Oh. Pantay na pantay. Bagong pisa. Oh. Kaya wala siya naiwan. Kahit may delay yung, di ba, delay talaga manganak, mangitlog, tapos bukas pa isa. Pero itong sa akin, laging ganito, nagpapantay sila. Ayan o. God, hindi ko alam kung dahil siguro to sa ginagawa natin sa mga ibon. Ha, teka, balik ko to. So ayun mga kalaro, so ganun yung mga inakay natin. So pakita ko naman sa inyo yung ginagamit natin na grits, ito all-in-one. So itong all-in-one, inaalagay natin yan sa mga ibon natin. No? So ito yung parang grits sila. Para sa akin dessert lang. Konti-konti, medyo mamahal to yung all-in-one. So konti-konti lang. Tapos at the same time, konti lang noon, tapos bibigyan ko rin ito ng grits. Yung grits natin. Ito, yung grits na puro. Yan. Yan. Berselaga. Yung redstone plus grits. Yan. Binibigyan din natin yung mga ibon natin yan. No? So, konti lang nung all-in-one. Tapos, bandang lalagyan ng konting ganito grits. Pero hindi namin binababad. So, pag nakita ng tao kung ubos na, lalagyan namin. Kasi, sayang pag binabad, minsan tinatapon-tapon lang kasi hindi naman din nakakain. So, ito nakakatulong lang to para pang grind. Ng mga same time, calcium. Calcium kasi importante sa breeding yan. Para gumanda yung mga shell ng ng mga itlog, no? Pero sabi nila, pagka daw madaming calcium, tumitigas yung eggshell. Hindi po totoo yun para sa akin. Mas maganda, mataas ang calcium ng ibon kasi yung mga buto niyan, buto ng kalapate, yun yung importante, dapat matigas ang mga buto. Kaya nga yung sa mga kalaro,
yung shell pag tumigas, kaya daw hindi daw lumalabas ang inakay kasi matigas yung shell. Hindi po totoo. Para sa akin ha, hindi ko sinasabi na ano yun, na mali yun. Para po sa akin, pag mataas po ang calcium ng ibon, mas malakas ang pwersa niya kahit itulak yung shell. Kasi yung buto niya yung buto niya sa loob. Kasi yung mga inakay po na yung mga sisiw, may buto na po yan. No? So, yun, meron na nga din po ginagawa meron pong victory na calcium na sinusubo. Yun, pwede din po yun kung matyaga kayo magsubo. Pero para sa akin, maging ano lang tayo sa mineral. Sabi ko nga sa inyo kanina, pinakita ko sa inyo yung vitamin C ko, ay multivitamins, may minerals na. At the same time, ito rin ginagamit natin na all-in-one, pati itong grits. Ano to? Grits, Redstone plus grits ni Berselaga. Ginagamit natin. So, hindi na natin kailangan magsubo ng mga, para sa akin ha, ng calcium. So, ang ginagawa ko, importante lang laging may grit. Teka, balik ko to. Tapos, bagong produkto ni JPX Love, ginamit ko. Pakita ko sa inyo. Ang ganda. Itong tobacco stock. Ginagamit ko to sa breeder. Ayan. Tobacco stock. Amoy tobacco talaga siya. Ayan, no? Ayan. Ilalagay ko siya kapag may itlog na o kaya may inakay, pinapalagyan ko, dinadagdagan ko para mag-repel yung mga insekto. Pakita ko sa inyo. Ito also, bago din to. Bago inakay. So lahat sila ha, nakalima na akong pinakita sa inyo. Talagang pare-parehas ayun, no? Ayun yung tobacco stock. Inuupuan nila, ayan. So I think ito, mas magiging healthy to kasi wala na, mag-repel na yung mga insects eh. Saka sa Belgium yun ang ginagamit. Balik ko na. O mga kalaro, sana natuto kayo din sa episode natin. So dito pinag-usapan natin yung patoka, grit, saka yung kung paano gamitin yung mga patoka natin, ha. Pinakita ko rin sa inyo yung mga inakay. So mga kalaro, salamat sa pagtilik. Huwag niyo kalimutan, notification bell, subscribe, like and share. Saka syempre, lagi kayong mag-comment ha. Salamat po. Okay na. Bye!